Maraming salamat po sa Panginoon. Muli po tayong sumapit sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pagtitipon. Buksan po natin ang ating mga Bible habang tayo po ay nakatayo sa aklat po ng Mateo. In the New Testament, Book of Matthew chapter 16. Book of Matthew chapter 16. Matthew chapter 16, kung nakita na po ninyo, say Amen. Amen. Basahin po natin ang verse 17 down to verse 19. Kung nakita na po ninyo, babasahin po natin ang sabay-sabay, malakas, sabay-sabay po, at malinaw po. Naniniwala po tayo na ang Word of God ay salita po ng Diyos. No? Amen. Amen. Wala na pong ibang paraan para ang Diyos ay mangusap, hindi po sa panaginip, hindi po sa haka-haka, hindi po sa pakiramdam, kundi sa Word of God po. Amen. Ayan, kung ready na po ang lahat, say Amen. Amen. Basahin po natin ang 17, 18, 19. Ready, read. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. Pagpalain po ni Lord ang kanyang mga salitang nabasa. Tayo po yumukot pumikit, muli po tayong manalangin. Ama naming banal na mahabagin at mapagmahal sa lahat, maraming salamat pong muli na nabasa po namin ang salita ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na ang salita ng Diyos ay nagliligtas ng kaluluwa, Amen. nagbabago ng buhay, Yes. nagpapatatag ng amin pong pananampalataya, at nagbibigay po sa amin, Panginoon, ng pagtatagumpay. Amen. Simula po, Panginoon, na kami naligtas. Kaya, Panginoon, sa mensahe na ipapangaral, patuloy na ang Banal na Espiritu ang siyang gumawa sa aming puso at isip. Hamunin mo kami, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon. Patatagin mo kami, Panginoon. At itama mo kami, Panginoon. Kung kami man po ay nagkukulang at nalilihis ng landas. At maraming salamat, Lord, sapagkat alam namin ang salita din po ng Diyos ay humahaplos sa pusong nabibigatan, natatakot at nangangamba at nagpapatatag ng aming pananampalataya. Ikaw lamang ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan, at maraming salamat, Lord, sa inyong mga anak. Bagamat ang iba ay pagod, ang iba po ay abala, narito po ang bawat isa upang sama-sama po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. At amin din po pinapanalangin ang mga kapatirang wala rito. Patuloy mong ingatan sila at naway mamayang hapon makapiling po namin ang bawat isa. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, kunin mo ang lahat ng kaluwalhatian sa aming kalagitnaan, sapagkat ito po ay aming dalangin. In Jesus Christ's name, Amen. Salamat po. Pwede na po tayong makaupo. At purihin po ang ating Panginoon sa ating tanging bilang. Amen. Napakaganda po ng ating napakinggang mensahe ng awitin ng mag-ina. Oh, how I love Jesus Christ. Totoo nga po na ang pag-ibig sa Panginoon ay isang gawain, damdamin ng isang tunay na anak ng Diyos, na tayo ay dapat nagmamahal po sa Kanya. Sabi nga po sa 1 John chapter 4, nakalagay po doon, may I quote, "We love Him because He first loved us." Minamahal natin ang Panginoon sapagkat Siya ang unang nagmahal sa atin. At sa umaga pong ito, mga minamahal, ay atin pong pag-aaralan ang ating mensahe na nilagay po ni Lord sa puso ng inyong lingkod, na dito po natin ituon ang ating pong mensahe na alam niyo po, katatapos lamang po ng 10th anniversary
ng gawain dito sa Milan, ang Landmark Bible Baptist Church, Milan, Italy Mission. So, ito po iuugnay po natin, no? Iko-connect po natin ang pagse-celebrate po ng anibersaryo ng ating iglesia dito po sa Milan bilang mission. Pamamagatan po natin ang ating mensahe, Why the Church of Jesus Christ Prevails. No? Why the Church of Jesus Christ prevails. Or why Jesus Christ Church prevails. Bakit? Naniniwala po tayo, pinangahawakan po natin na hindi pwedeng hadlangan ang gawain ng Panginoon. Sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng pamilya mo, at sa buhay ng ating ministry dito po sa iglesyang ito. At alam nyo mga minamahal, binanggit po dito, meron pong kalaban ang church. No? Ang kalaban po ng church ay hindi po tao, hindi po tayo, no? Hindi po ang pastor sa miyembro sa pastor, hindi po ang mag-asawa, bagamat minsan talagang merong battleship, warship, hardship, no? Salamat merong stewardship. No? At bandang uli, championship. No? At alam niyo po ba na sa langit, mga husband and wives, wala na pong mag-asawa. Lahat ay magkakapatid na lang. Sabi nung isang misis, totoo ba yung sinasabi ni Pastor? Honey, sabi nung mister, huwag ka nang mag-apela. Totoo yun. So mababasa natin yan sa Matthew 22 po yata. Basahin niyo po sa bahay. Nasa langit, magkakapatiran na lang po tayo. Sabi ng mga misis, salamat sa Panginoon. At magkakakilanlan tayo na, ay tayo pala yung mag-asawa nung nasa lupa pa. No? Ikaw pala yung tatay ko, ikaw pala yung at yung mga namatay po na mga baby, di ba? Alam natin na sila they belong to heaven. Andun po sila, full grown po sila. No, makikita natin sila, maaaring yakapin ka pa na ikaw pala ang daddy ko nung nasa lupa. Amen? So, at higit sa lahat, ang unang-una po nating nais makita ay si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ po, nasa anyo po siya ng glorified body at hindi po niya inalis yung mga scars, yung mga sugat, upang makilala natin siya. At kung kilala niyo po si Fanny Crosby, si Fanny Crosby po ay isa sa mga magaling na kompositor ng Baptist hymnal na inaawit po natin. Yung pong awiting To God Be the Glory, siya po ang niyan, nag-compose niyan. Siya po ay bulag. Nung siya po ay maliit pa, 4 to 5 years old, nagkamali po yung doktor sa pag-prescribe ng gamot sa kanya, kundi po ako nagkakamali, no? At siya po ay nabulag. At alam nyo, nung siya po ay full grown up na, 40 years old po siya, sumulat po siya ng mga awitin sa Panginoon. Sinabi po ng ilang mga kaibigan niya, pwede ka nang magpagamot upang makakita sa iyong bulag na mga mata. Sapagkat merong pag-angat ang siyensya sa medisina. Hindi po siya pumayag na magpagamot upang siya'y gumaling sa pagiging bulag. Sabi niya, kasi mas gusto ko pang bulag na naglilingkod sa Panginoon. Pagdating sa langit, imumulat ko ang aking mga mata. At ang gusto kong makita ay ang Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nakakatuwa po, no? So, hindi naman po masamang magpagamot. Amen? Pero ang binabanggit lang po, yung itong babae na to, itong may edad po na babae na to, ay talagang mahal na mahal po niya ang ating Panginoon. Kaya, dito po sa ating binasa, ay talagang may kalaban po ang ating Panginoon. Ayon nga po sa ating introduction, King Herod was actually the grandson of the so-called Herod the Great. Ito po yung nagbalak patayin ang ating Panginoon Kristo nung siya po ay nasa anyong bata pa lamang. At alam natin, pag binasa niyo po ang Book of Matthew chapter 2, halos libo-libong mga bata, 2 taon pababa, ang pinagpapaslang po, mga batang lalaki. Nilunod, tinaga, at nakita po natin ang karumal-dumal na pananangis po ng mga bawat pamilya sa pagpaslang po sa mga bata. Talagang may kalaban po ang gawain ng Panginoon. Herod the Great tried to kill the Lord Jesus Christ when he was still a little child. And then his son, the era continue.
Herod the Tetrarch was involved in the Lord Jesus Christ crucifixion. Si Herod the Tetrarch, siya po ang may kagagawan. Bakit ang Panginoon po ay napako sa krus? Subalit alam natin, ito po ay prophecy na sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo, sa pagdanak ng kanyang masaganang dugo, ay magkakaroon ng kaligtasan ang lahat ng taong makasalanan. At salamat ikaw at ako ay nakabilang po doon. Amen? Amen. And then Herod the Tetrarch was the man who killed also John the Baptist. And then his grandson, Herod the Great, and the nephew of Herod the Tetrarch tried to kill Peter, the apostle of the Lord Jesus Christ. In the book of Acts chapter 12, mababasa po natin dyan. Napatay po si Apostle James at nahuli si Peter. Amen? So, isa rin talagang ang kalaban ng Panginoon ay gumagawa. Physical, po yan, na pakikipaglaban. At alam nyo, meron din po tayong laban bilang mga anak ng Diyos. Yung ating pong weaknesses. Ayaw nating, simula nung tayo na save, ayaw nating magbasa ng Bible, tinatamad tayo mag-pray, dumalo sa church. Kalaban po natin ito. Amen. Pero salamat, sabi nga rito sa ating pamagat, the Lord Jesus Christ Church, His Church prevailed. Pwede kang magtagumpay. Pwede tayong magtagumpay. At hindi lamang po weaknesses, yung pong worldliness, yung mundo na hindi naniniwala sa Panginoon. Yung mundo na patuloy po ang pag-angat, pag-evolve, pag-innovate, yung technology, hindi po masama ang gadget, ang wifi, ang internet, nakakatulong po yan sa ating buhay. Parang kuryente, parang tubig, pero dapat mag-ingat po tayo. Ingatan nating disiplinahin ang ating mga sarili. Kaya maganda po yung sinabi ni Pastor na kapag worship time, preaching time, yung cellphone natin naka-silent, hanggat maaari nga nakalagay sa bag, at maaari nga po sa worship natin, talagang lagi po tayong gumagamit ng hard copy. Amen. Sapagkat yung cellphone po, ay kapag dyan mo nilagay ang Bible mo, hindi pa masama yan kung dala-dala mo kung saan-saan lugar. Pero pag sa worship, ay mahirap pong gadget. Bakit? Baka dahil may mobile data, may marinig kang tunog, na mayroong nag-like, mayroong nagpuso doon sa iyong mga pinos. Pinos mo yung ulam mong bagoong na mayroong nasausawan ng okra na sinapaw sa kanin, nakakatukso po yan. Ayan, so kaya maganda po yan, disiplina po ang kailangan. Amen? So napakahalaga po na tayo, kalaban po talaga, naalala ko nga po yung isang kwento tungkol sa mag-anak na inimbitahan yung pastor para kumain ng masaganang panangalian. Pagkatapos po ng pagdiriwang po ng kaarawan ng kanilang isang anak. At pagkatapos po ng kainan, alam nyo, yung misis, kinalabit yung mister. Sabi niya, alam mo, pinakain natin sila pastor, ng pamilya niya. Inanda natin yung napakasarap na pagkain. Kinuha ko yung mga mamahaling pinggan at kubertos sa ating platera. Nawawala ang kutsara. Nagtampo po yung misis sa pamilya ng pastor. Hindi dumalo. Isang buwan. At hindi nakatiis yung mister. Sabi niya, kausapin mo si pastor. Yan naman ang nakalagay sa Bible. Pag masama loob natin. Hindi natin alam kung ano nangyari. Nag-usap naman po sila. So sabi po nung misis, yung nanay, pastor, may tampo po ako sa inyo, pero wala na po yan. Sinuko ko na po kay Lord. Ano po ba yung tampo nyo? Sister, kasi pastor, nung kumain po yung pamilya ninyo sa ating church, sa aming bahay, nawala po yung gintong kutsara. Kinuha po ba ninyo, pastor, ng misis nyo o ng mga anak nyo? Alam nyo, sabi ni pastor, hindi po yung mga anak ko ang kumuha, hindi po si misis. Ako po? Sabi niya, kayo po pala talaga, pastor, ang kumuha. Opo, pero hindi ko po inuwi. Inipit ko po sa Bible nyo. Gusto ko lang po malaman kung nagbabasa kayo. Pastor, patawarin niyo po ako. Hindi pa nagbabasa ng Bible si nanay o si misis. Totoo daw po ang kwento yan, pero mga minamahal, may kalaban po talaga tayo.
Amen. No, pagka nagkasamaan po kayo ng mga loob dito, i-let go nyo po yan. Amen. Kimkimin mo kung kaya mong kimkimin, pero pag hindi mo na kaya, kausapin mo yung mga tao. Huwag mong i-marites, amen? Huwag mong i-maricel. Ang dami mga mari-mari, no? No? So, kasi pag nakausap mo, may sama rin ang loob kay kapatid, o kay pastor, o kay misis niya, o sa mga kapatiran. Ang nangyayari, nagiging pugad ng chismisan ang church. Tampuhan, samaan ng loob. Alam mo, si kapatid, ganyan. Tapos yung sumagot naman, sumagat, ano? Ganyan din sa akin yan. Dalawa na pala tayo. So, nagugulat tayo. Lumalaki ang apoy. Ayan, walang bumberong kayang umapuhap. Kaya maganda po, atin pong kimkimin niya kung ilapit mo kayo. Pag hindi mo na kaya, ilapit kay Lord. Kumausap ka ng isang tao na magiging middleman. At ang unang-una nga dyan ay ang pastor. Amen? Amen. So, totoo po yan. No? So, napakaganda po na kapag napag-usapan, ang lahat ay mapagtatagumpayan. Amen. At tandaan po natin, ang gawain ni Lord, maraming kalaban. Weaknesses, pangalawa, worldliness, and then, alam natin, the wicked one. Si Satanas. Si Satanas po ay, nabanggit ko nga po yata last time, di ba? Siya po ay spiritual enemy. Marami siyang evil spirits, marami siyang kampon, marami siyang sundalo na pinadadala. Di ba? Iisa lang siya. Wala siyang sungay, wala siyang tinidor, wala siyang buntot. Kasi spiritual being siya. Siya po ay fallen creature. Halos director ng langit. Ang pangalan po niya ay Lucifer. Pag sinabi pong Lucifer, napakagandang nilalang sa kalangitan ng ating Panginoon. Subalit, sabi ni Ezekiel sa chapter 14, at saka ni Isaiah sa chapter 14 din po, coincidentally, nagkapareho ng chapter, nalagay sa puso ni Satanas na magrebelde sa Panginoon. Rebellion po ang kanyang kasalanan. So, siyempre ang ating Panginoon ay all-knowing. Nung malaman niya, ibinagsak niya si Satanas. Lucifer na naging, ngayon ay Satanas. Satan means what? Adversary. Opposition. Laging kalaban, laging hadlang. Pero sabi po rito, the gates of hell shall not prevail against the church. Amen? Hindi po the gates of church shall not prevail against hell. Hindi. The gates of hell. Yung pintuan ng impyerno. Sabihin, yung pwersa ng kadiliman, hindi kayang, matagalan ang offensive attack ng church. Hindi po pala ang church ang ina-attack lang. Manapa ay tayo ang umaatake. Paano po? Kapag ang gawain ng Diyos ay nagpapatuloy po. Amen? Kaya binobombard po ng gawain ng Diyos ng ating pananampalataya ang pintuan ng impyerno. Kaya ilang bagay po ang ating pag-aaralan dito po sa ating text na bakit sinabi ni Lord, the gates of hell shall not prevail against the church. My church shall prevail. Ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy. Simula pa po nung ito'y sinimulan niya noong AD 30. At nung siya'y mawala noong AD 33 sa physical, di po ba? Siya po ay nag-ascend sa langit. Sabi niya, go ye therefore and teach all nations. Matthew 28, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen. So makita po natin mga minamahal na nagpapatuloy po. Kaya salamat, nakarating po sa Pilipinas. Nakarating po dito sa Milan ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Nakatok po ang bawat pintuan. Magbanwa family, nakatok. Nakatok po yung mga pamilya ninyo. Uy, family, nakatok po. Ang dami po na mga tahanan, mga puso, mga individual na nakakilala ng tunay na aral ng kaligtasan. Amen. At nalulungkot po kami nung nakarating kami sa Rome. Sabi ko, nakakalungkot ang bansa na to, sapagkat sinasabing sila ay sa Panginoon, pero wala po ang Bible doon. Napakaraming mga santo. Ang mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin Katoliko, pag nakarating po sa Rome, inggit na inggit sa'yo. Kasi,
kung merong pinakakabanal-banalang mga kagamitan doon, ay nandun sa Roma. Kaya bumibili po sila ng mga rosaryo. Di ba, rosaryo po yung merong nasa lubid, iba naman bilog, di ba? Tapos may krus sa dulong gano'n, parang sing-sing, paikot-ikot lang na gano'n. Yung eskapularyo. No? So, ganyan po, at anuman pong mga kagamitan nila na inihandog doon. No? Kaya meron pong book na nasulat. Ang nakalagay po sa book ay Vatican Villion. Pero hindi na po billion, no? 6 trillion, quintillion, no? Cotillion, no? Grabe po. No? Nandun po ang yaman. Kasi ang religion po talaga ay negosyo. Salamat, ang church natin, it is not a business of man, but God's business. Amen. The body of Christ. Bagamat nakalagay sa ating denominasyon, religion, Baptist, Christian, Baptist, no? Pero hindi po talaga denominasyon ang church, hindi sekta. Ito ay pamilya ng Diyos sa lupa. Amen. Amen? Kaya pinagpala ka, meron kang biological family, yung tahanan mo. Meron kang national family, yung identity mo bilang Pilipino. O kung Italian ka, Italy, di ba? At meron kang spiritual home. Amen. Ang Landmark Bible Baptist Church, Milan. Amen? Dito po tayo nagpapahinga ng ating kaluluwa. Amen. Kaya huwag nyo muna isipin yung mga daladala nyo mga ulam, daladala nyo mga dessert, mga dila-dila dyan. Ano po ba ang tawag sa? Palitaw. Palitaw. Huwag nyo muna natin intindihin yung nyog. Ano mo mga nandyan? Ang intindihan mo, ano ang mensahe ni Lord sa akin. At kahit wala na po si Pastor Magbano, wala na po kami rito, magpatuloy po kayo, amen? Because we are not serving God. We are not serving man. We are serving God, amen? Amen. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Pag si Pastor Manuel may sakit, hindi nakadalo, ganyan, magpatuloy po tayo. Amen. Dahil our labor is not in vain in the Lord. Hindi po mawawala ng kami nga po'y dinala sa Mortara. Sabi ko, malayo pala tong 40 minutes. Kasi dito po kasi sa inyo, walang masyadong traffic. Pag sinabing 40 minutes, rekta yan. Sa Pilipinas po, yung 40 minutes ang layo, 3 oras bago ka makarating. Totoo po yan. Nandun lang po kami sa Balintawak, papunta lang ng Guadalupe. 20 minutes lang po yun eh. Inabot po kami ng mga 2 oras, 1.5 hours. Sa sobrang napakahabang train sa Metro Manila. Ano po yan? Traffic. Ang usad po ay puro pa ganyan-ganyan. Kaya pagbaba namin ng sasakyan. Kasi, kaya kailangan talaga automatic ang sasakyan po. At napakagastos daw po sa gasolina pag gano'n ang traffic. At higit sa lahat yung oras po. No, kaya salamat, may mga Skyway na susunod po niya Galaxy Way. Kasi talagang malilito ka na sa Metro Manila. So yun po mga kapatid, bakit hindi po magtatagumpay ang kalaban? Yung kahinaan, yung kamunduhan, at ang kapangyarihan ni Satanas na gumagawa sa ating lahat. Kaya konting Bible reference po dito sa Ephesians 6. Ano po ang sabi ng Word of God? Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Ano po ang sabi ng Word of God? Verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Chapter 6 po, verse 10. Katapos-tapos sa mga kapatid, magpakalakas ka sa Panginoon. Amen. At sa kapangyarihan na nasa Kanya. No? Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Dalawa daw po ang weapon sa church. Ang church, tayo po yung headquarters ng kasundaluhan ng Panginoon. Ang mga bata, young people, adults, tayo yung mga sundalo ng Panginoon. Dalawa po ang weapon natin, prayer and Word of God. Pakisabi po yung prayer. Prayer. Word of God. Word of God. Yan ang weapon po natin. Amen. Kaya mga parents, wag po lamang ninyong bilhan ang inyong mga anak ng cellphone. Bilhan nyo sila ng Bible. Amen. Bakit? Weapon po nila yan. Pagka yung anak mo napunta sa eskwelahan, nagmumura yung mga kaklase, o ano mga ginagawa, ikaw ay, hindi ko gagayahin yan. Narinig ko sa aking mga magulang, narinig ko sa preacher ng aming pastor, masama yan.
Di ba? Kaya yung P, wala na tayong P. Amen? Yung P natin, praise the Lord. Amen? Amen. Yung G, ano yun? Glory to God. Amen. No? Ano pa ba mga mura? T, thank God. Amen? Amen. So lahat, lagi mo ng pang-counter. No? So yun po, bakit hindi po siya magtatagumpay? Number 1, ano po ang sabi sa ating text? So tinatanong po ni Lord ng mga alagad, sino ako sa inyo? Yung iba hindi pa po masagot. Sabi sa verse 13, whom do men say that I, the Son of Man, am? Verse 14, and they said, yung iba po, some say that thou art John the Baptist. Some say, he is Elias or Elijah. And others says, he is Jeremiah or Jeremiah. And others says, he is one of the prophets. Kita nyo na po, kasama na nila ang Panginoon, pero hindi po nila masabi, sino ba talaga si Lord? Until Peter make this statement, verse 16. Inulit po ni Lord yung tanong, but whom say ye that I am? Verse 15 and verse 16, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Amen? Amen. Ano po sabihin ng Christ? Siya po yung sent one. He is the one. Amen? Alam niyo yung mga artista na gumagamit ng mga I am the one. Minsan, delikado talaga eh. King, I am the king. Ano nangyari kay Jet Li? Di ba may pelikula siya? The One. Ang bigat ng karamdaman ni Jet Li. Unti-unti nawawala yung lakas niya. Eh magaling po sa karate yan. Di ba? Sino pa po yung king? Elvis Presley. The king of rock and roll. Di ba? Pagka po yan ibinato yung tuwalya, talaga yung mga babae, di ba? Pagka kumakanta yan, humahaling yan. Ang damdamin daw po ng mga babae, hinahalikan sila at niyayakap. Totoo yan. Pero ano nangyari kay Elvis Presley? Mahal po natin yan, tao yan no? No, sikat din yan, no? Maraming awit din. Namatay po sa Great White Throne. Inatake sa puso. Meron siyang constipation. Na, yung Great White Throne, inodoro. At pinipilit niyang ilabas, constipation, inatake po sa puso. Hindi na nakaya. No? So makita natin mga minamahal, mahirap po. Kaya pag nagpe-preach po ang inyong pastor po natin dito, ang inyong lingkod, wag po lamang ang galing ni Pastor Manuel, ang galing ni Pastor Diyos, ang galing ni kapatid ko may ito, kundi ang galing ng Panginoon. Ganon. Amen. Tama po. Hindi po, what a message, but what a master. Amen. Po. Amen? No? Kaya pa nagluluto ka ng ulam, yung mga anak mo, ang sasabihin, Mami, what a food. No? Hindi lamang what a food, what a mommy, no? Kundi, Lord, salamat sa pagkain ito, niluto ni Mami. No? Lagi magpe-pray. Nagpe-pray ba kayo, mga kids? Say amen. Ayan. Talagang natutuwa po ako dito sa mga kids, pag nagkukwentuhan, yung mga salita nila, napaka-Islam. Mami? Talagang ang mga anak natin lumaki na rito. Cute na cute po sila magsalita ng Italian words. No? So, yun po mga kapatid. Sabi ni Lord, bakit hindi magtatagumpay? Number 1, ano po ang sabi dito? The Lord Jesus Christ is the sole owner. Kaya pala hindi magtatagumpay ang kalaban. No, ang kahinaan natin, mapagtatagumpayan natin. Ang Kristiyanong pamilyang binobombard ng mga problema. May problema po ba ang pamilya nyo? Say amen. Amen. Kaya po natin magtagumpay. Right. Akala nyo kami mag-asawa, yung aming 3 anak, lagi kaming may kapayapaan. Hindi po, may mga awayan din, may tampuhan din. No? Pero ginagamot po ng Panginoon. Amen. Ang hindi pagkakaunawaan na yan. Kapag ang isang pamilya hindi nag-away, ay robot yan. Kasi may kanya-kanyang personalidad. Ganon din po sa church. Kaya nga merong verse, let brotherly love continue. Amen. Husband, love your wives even as Christ loved the church and gave Himself for it. Bakit? Alam niyo na mag-asawa, mag-aaway yan. Kaya hindi talaga pwede mag-asawa ang lalaki-lalaki, babae sa babae. Kasi ang itinakda, inordain ay lalaki at babae. No, yung iba po ay, po ang ginawa? Si Adam, ipinartner
kay Eve. Ano po ginawa ng iba? Si Adam, pinartner kay Steve. So, hindi po talaga ganun eh. Kaya, pero mahal po natin yung mga nasa tatlong gender na yan, pang-apat na gender na yan. Mahal natin sila dahil may kaluluwa yan eh. Pag na-save yan, babaguhin ng Panginoon. Kaya pag may bisita po kayong mga ganyan, huwag nyo po ipadama na naiilang kayo. I-welcome nyo sila, batiin nyo sila. Kasi pag naramdaman nila yung Christian spirit dito, dito sa church ito, tinanggap ako kung sino ako. Magugulat ka. Yung mga anak po ninyo na minsan kasama nyo, lumaki na, wala rito. Huwag nyong ipadama na naiilang kayo. Hayaan nyo lang sila kasi pag nangusap na ang Panginoon dyan, magugulat po kayo. That person will never be the same again. So number 1, the Lord Jesus Christ is the sole owner. Siya po ang may, nagmamay-ari ng gawain ng Panginoon. Sabi niya, I will build my church. Amen? Siya may-ari ng gawain ng Panginoon. It is not really you and me. Hindi po pag-aari ng pastor ito. No? Sabi ko nga po sa ating church sa Cabanatuan City, kung hindi ako nagsuko ng buhay na maging bahagi ng LBBC Cabanatuan City, mayroon at mayroon tatawagin ng Panginoon. Wala akong pwedeng ipagmalaki kung ako'y nagpapastor sa Taguig. No? Pero naiba po ang yung direction ng Panginoon sa aking panawagan. Mula sa 12 taon na pagpapastor sa Taguig, dinala po kami sa Cabanatuan. So nakakatuwa po, mga minamahal, na pag-aari pala nito ni Lord. No? Mga husband and wife, pag-aari ni Lord ang inyong relasyon mag-asawa. Kaya papagtibahin nyo yan. Amen? Mga magulang at mga anak, mag-anak sa magulang. Ang magulang mo, ang nanay mo, tatay mo, father, daddy mo, mommy mo, no? Mother, no? So, at ang mga anak mo, yan ay pag-aari ng Panginoon. Right, amen. Ang ating pong mga pera, ang ating financial, material, physical, health, everything in us, nabasa natin napag-aralan po natin sa stewardship, everything belongs to God. Amen. Everything is owned by God. Right. Amen? Kaya minsan, nakalagay sa Bible, for the love of money is the root of all evil. 1 Timothy chapter 6. Amen. No? Hindi daw masama ang pera, but the love of money is the root of all evil. Ang dami ko po nakikita mga friends ko nagpo-post, no? Ang mga nangungutang makakalimutin. Ang mga nagpautang hindi makalimot. Totoo naman talaga. Tayo'y kung nangutang, magbayad tayo. The Bible says, owe no man anything. Sabihin, maging matapat kang kausap. No, naalala ko po tuloy yung isang kwento tungkol sa isang pastor. Ito pong pastor na to ay nadukutan. Pagdating po sa church, nag-testimony si pastor. No? Lalo na yun sa mga men. Sabi niya, church, meron akong blessing. Nadukutan ako. Sabi ng mga miyembro, si pastor nadukutan na, masaya pa. May blessing kaya ako nagsasalita sa inyo. Number 1, bagamat nadukutan ako, this is my first time na ako'y madukutan. Ang pangalawa kong blessing ay ang nadukot sa akin, ang nakuha sa akin ay hindi lahat. May natira pa naman sa bahay. At ang pangatlong blessing, ako ang nadukutan, hindi ako nang durukot, ang mandurukot. So, totoo lang po. Amen. Kahit sa kabila ng mga problema at pagsubok, maging positibo ka. Amen. May plano ang Panginoon. Amen. Kung bakit nangyayari ang lahat ng ito Amen. sa ating buhay. Amen. No? So, napakaganda po, mga binamahal. Nung kami po ni Ma'am Mel ay na-invite po dumalo siya sa Pastor's Wife Fellowship, naganap po, Ma'am Charicel, ang Pastor's Wife Fellowship sa Tacloban. Alam natin yung Tacloban ay sumikat po nung bagyong Yolanda. Amen. Tama? Nung bagyong Yolanda, sumikat yan. Bakit? Dumaong yung napakalaking barko doon sa syudad nila. Yung 4th floor po ron, inabot po ng baha nung storm surge. Hindi alam ng mga Bisaya kung ano yung storm surge.
yung pala, yung alon sa dagat, pupunta sa lupa. Imagine, 4th floor, 3rd floor, inabot pa. At yun nga, nagpakuha kami ng picture, nandun po yung harap ng barko. No? Ang blessing po dito, yung Baptist Church na nag-host, si Pastor Tanawan. Yung kanila daw pong church ay talagang tatamaan ng surge. Eh hindi na po sila makaalis. 8 po sila, si Pastor, yung kanyang misis, yung mga ilang anak at ilang members. Naghawak-hawak na lang daw po sila ng kamay at nananalangin na, Panginoon, bahala na kayo sa mangyayari sa aming buhay. Yung po, no? At alam niyo mga minamahal nangyari? Nung dumating na daw po yung surge, yung church po nandito, Pastor. Yung alon, gumanon daw po. Kinuwento po ni Pastor Tanaw, hindi nga po namin maintindihan kung paano nangyari. Nahati daw po yung baha at yung building, yung 8 mananampalataya kasama ng pastor, kasama na ang pastor, ay na-spare, nailigtas sa trahedya na yun. At alam nyo, naging resulta po, yung mga nandun sa bundok na mga kapitbahay nila na nagsili ka sa bundok, nakita po yung nangyari. Sabi nila, ito palang Baptist Church ay isang church na punong-puno ng himala. Amen. Ang dami po nila, Pastor, naging bisita. Kasi mahilig sa himala, yung mga tao. Dito pala ang pastor, totoo yung pinarangal. Kaya marami daw po mga ilang buwan na dumating, puro bisita po sila. No? Nabanggit ko nga po ata sa inyo na may lumulutang na refrigerator. Tinignan ni pastor, ay ang dami hotdog, pinabigay sa mga kapitbahay. Naanod from isang supermarket. Kaya nakakatuwa po yung mga nangyari na yan. So hindi pwede magtagumpay. Bakit po? Gawain ng Diyos po ito. Amen. Yang buhay mo, galing sa Diyos yan. Right. Ano? God, your life is God's gift to you. Ang tanong, what will be your gift to God? And the greatest gift that we can give to God is our life. Yung buhay natin na binigay ng Panginoon. No? Kaya mga minamahal, napakahalaga po. Ang dami pong mga taong mayayabang. Bakit sila nagyayabang? Because of 4 na A, sabi ni Pastor G. Salva. Bakit nagmamayabang ang mga tao? Number 1, appearance. Ayan, mas gwapo ako sa'yo. Mas maputi ako sa'yo. Appearance, di ba? Yung iba naman, abundance. No? Kami ay pinagpapala material. Yan ang sukatan nila. Hindi po masama yan, amen? Hindi po masama ang appearance, abundance. Pero hindi po yan ang sukatan. Na tayo ay blessed. Accomplishments. Marami akong nagawa. Kaya nakakatuwa po mga kapatid, no? May accomplishment ka, ibigay mo ang kaluwalhatian kay Lord. Abilities. May galing ka. May kakayanan ka. No? Appearance, abundance, accomplishment or achievements, abilities. And so wag nating kalilimutan, galing po tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Galing lahat sa Panginoon. Okay, so He is the sole owner of the church, of the ministry. Kaya anuman pong accomplishment, meron ng ministry. Anuman pong accomplishment, meron ng anak mo, ang pamilya mo. Ano? Lagi ang sambit natin, to God be the glory. He is the sole owner. Hindi niya pababayaan ang ating church. Even the Apostle Paul. The Apostle Paul has what? Founded almost 50 to 60 churches during his time. Ano po sabi ni Apostle Paul sa Acts 20? Tingnan niyo po. Napaka mababang puso na mananampalataya. Napaka mababang puso na alagad ng Panginoon. Ano po ang sabi niya sa Acts 20:24? Ayan, let me read this wonderful verse to you. But none of these things move me. Acts 20:24. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Alam po ni Apostle Paul, yung ministry is what? Ipinagkatiwala lang sa kamay niya. Ibinigay lang sa kanya. Amen. Marami po sa inyo naglilinis ang bahay,
mga empleyado, di ba? Ipinagkatiwala sa iyo ang bahayan. At ang lagi ko nga po narinig na karamihan daw po ng mga Pilipino rito na nasa maintenance ministry. Mabigat po na trabaho yan. Ano? Or caretaker ministry, ano? O nag-aalaga lang ng may edad o may sakit, caregiving ministry. Pinagkatiwala sa iya. Amen. Right. Kaya nagulat po si Parao kay Joseph eh. Bakit? He saw the Spirit of the Lord move in his life. Amen. May kakaiba sa batang ito. No? Yung amin pong anak na si Julia, siya po yung nasa TESDA. Nasa administrative work. Ano? Sabi niya, Daddy, nakakatuwa naman ang aming mga superior. Lagi po akong kino-comment na kakaiba raw po ang aking paglilingkod sa office. Alam mo anak, bakit kakaiba? Kasi Christian tayo. No? Ginagabayan ka ng Panginoon. Ano, tuwan-tuwa daw po yung kanyang, kaya uuwi po siya, ano, may dalang pizza, may dalang mga ulam, no? May pakain po dun sa TESDA. So nakakatuwa po. Sila pong mga grupo nila, kabats niya. No, na. So, ganun din po ang ating mga anak, ang ating buhay. Napakahalagang makita ng mga tao na merong iba sa atin. At iyan po yung Kristo na kinakanta natin kanina. Ano? Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay. Kasiyahan ay kakamtan. Kung siya'y kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen? Kaya mga minamahal, number 2, He is the sole owner of the ministry. Bakit ang gawain, it will prevail? No? Number 2, He is the one who started the ministry, the church. Siya ang nagpasimula. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen? Alam niyo po ba na ang redemption, hindi lang po yan nagsimula sa Book of Acts. Actually, the Book of Acts is not just the Acts of the Apostles, but the Acts of the Holy Spirit in the local church. Nagsimula na po yan nung panahon pa po ni Adan at Eva. Amen? Nagsimula na po ang gawain. Ano po ang sabi sa Genesis 3? Nung nagkasala po si Adan at si Eva, by disobeying the Lord, hindi lamang po dahil sa kinain nila yung bunga ng pinagbabawal. Ang talagang issue po dito, hindi po yung bunga kundi yung pag-disobey nila. Yung disobedience sila ay out of rebellion. Kasi sabi ni Lord, yung puno na yan ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay huwag niyong kakainin lahat, parang tithes and offerings po. Binigay sa iyo ang 90%, yung 10% ang mong gagalawin. Ano po ang sabi sa Genesis 3:15? 3:15. Genesis, ano po sa Italia ng Genesis? Genesis rin. Yan, ano? Genesis. Yan. Ano po ang sabi sa 15? And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So, kanino po sinabi ito? O, kay Satan, yung serpent. Sabi niya, sasaktan mo ang paanan. No? Sabi nito, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ano, yung pong heel, yung sakong hahawakan mo yan, sasaktan mo yan. Ito po yung pagkapako ng Panginoon sa krus. Pero ano sabi ng Panginoon? Dudurugin yung ulo mo. Sabihin, doon pa lang po sa Genesis 3:15 ay para bang John 3:16 na. Yung pagkamatay pala ng Panginoon may purpose na kanyang gugupuin ang puwersa ng kadiliman. Para isang taong makasalanang patungo ng impyerno ay mapatawad sa lahat, hindi po installment, sa lahat ng pagiging makasalanan at kaparusahan ng impyerno at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung ministry pala ng Panginoon sa Old Testament, meron na. Yung arko, di ba yung arko ay larawan po ni Jesus Christ?
Kaya isa lang po ang pinto eh. Ano sabi sa John chapter 10? I am the door. Right. Amen. Di po ba? Si Moses, siya type ni Jesus Christ. Hinaho niya ang Israelita saan? Sa Egypt. Pag sinabing type, naglalarawan. Pero hindi si Jesus Christ, nilalarawan niya. No, si Abraham, ay type, si Isaac ay type ni Jesus Christ. No, na inihandog ni Abraham. Kaya nga sa Old Testament, inihahandog ng pastol ang tupa. Sa New Testament, inihandog ng pastol ang sarili niya parang isang tupa. Amen. Kagaya ng binanggit ni Isaiah sa chapter 53. He was bruised for our, di ba, iniquities. Yung mismong pastol na ang naghandog ng buhay niya. Kaya mga minamahal, ang gawain ng Diyos ay pag-aari niya at sinimulan niya. Amen. Kaya nagpapatuloy lang po ito, hindi dahil sa atin. Nagpapatuloy dahil din sa Kanya. Right. Siyang may-ari niya. Siya po, He started the church, the ministry of the church. Kaya sabi nga po sa Hebrews 2, looking unto Jesus, Hebrews chapter 12, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ang Panginoon daw po ang ating tignan. Kapag may problema, may pagsubok, anuman pong tagumpay, nakatuon ka lang sa Panginoon. Amen. Amen? Kaya tingnan niyo po yung ating mga kantahan. Lahat po ng kantahan natin nakatuon kay Jesus Christ. Nakatuon sa Bible. Kaya wag natin papalitan ng Hillsong. May mga Hillsong na magaganda pero ang piliin natin ang maging talagang kunin natin yung magagandang sangkap. Yung mga hymnals, bakit? Kasi biblical, Christ-centered, Bible-centered, doctrinal-centered, family-centered, second coming-centered. Amen. Diba? Ang dami po mga kanta ngayon ng Born Again, 7-11. 7 lyrics, 7 salita, 11 times babanggitin. May kanta pa sila sa Catholic, meron din. Come, Holy Spirit, we need you. Ang tagal na, 2 oras. Come, hindi pa dumadating. Come. Tayo, nanahan na. Hindi naaalis yan. Yes. Kaya kahit backslider ang Baptist o Kristiyano, kasama sa rapture yan eh. Kasi may Holy Spirit. Amen. Ibig sabihin, Pastor, pwede mag-backslide? Sige, subukan mo. Kaya lang, baka matulad ka kay Jonah. Magpadala ang Panginoon ng malaking balyena. Diba? Amen. Ibig sabihin, Pastor, pwedeng magkasala pag anak ng Diyos? Pwede. Kaya lang, ikaw ang magdurusa. May consequences. Pero kung anak ka na ng Diyos, malalayuan mo yan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Tama po. Amen. Kaya napakaganda po ng isang buhay ng isang Christian, ng isang Baptist. Amen. At dito po sa pagpunta namin ni Ma'am Mel sa Italy, ang naging life verse po namin ay Acts chapter 9. Bakit nyo kami pinag-uusig? Kasi bawat imbita, kakain. Merienda. Why daw? Punong-puno po yung rep namin. Gusto na nga po namin iuwi yung refrigerator. Kasi punong-puno. Salamat po sa inyong accommodation. Amen? Praise the Lord. Amen. Pagpasok po namin kanina, may bok choy. May arroz caldo. Naku po. At mamaya, may dila-dila. O yung sapin-sapin. At kung ano pa po mga dala nyo. Ayan. Lalo na po yung kinain natin sa Mortara. Ano yun? Lechong paksiw. Naku po. Tulikin lang po ako ng konti. Ano pa yung tinikman natin doon? Pinangat na galunggong. Naku po. Na binalot po ng dahong talaga namang saging. Tinikman din po namin na meron pa yung lasagna na talagang lasagna ng Italy. Kasi po doon sa Pilipinas, ang lasagna, walang lasa. Sabihin original po yung mga sak. Amen. Bagamat masarap din, ano pa yung tinikman natin? Meron pang Apple cake. yung apple cake na freshly home-baked.
Grabe. At ang pinakamatindi sa lahat, yung fellowship. Amen. Yan po ang pinakamabigat doon. Ano? Yung pagtitipon, pagdadalanginan, pagdadamayan, pagpapalakasan. So yun po mga kapatid, uuwi po kami na akala nyo, kayo ang pinagpala, kami po ang napagpala. Pag-uwi namin. Amen. Glory to God. Kaya kung pwede nga lang po i-extend, pero wala na tayong magawa. Next time na lang po. No? As the Lord provides, as the Lord leads. At pag pumunta po kayo sa Pilipinas, nagbakasyon kayo, wag na wag po kayo hindi dadaan. Layo. Ang layo. Sila Nanay Ida napagod. Nawala. Nakakatuwa po, no? Amen? Amen. So, pangatlo po. Punta na tayo sa pangatlo. Bakit hindi magtatagumpay ang kalaban? Magtatagumpay ang gawa ay magpapatuloy. At nakita po natin yan, nakarating po sa Italy ang gawain, ang Ebanghelyo. So, ang Panginoon ang may-ari. Ano po yung pangalawa? Ano? Ang Panginoon ang nagsimula kasi nito. Ano? At pangatlo, siya ang nagpapalakas nito. Amen. Siya ang nag-iingat nito. Right. The Lord Jesus Christ is the sustainer of the ministry. Sabi niya, doon pa rin po sa chapter 8, 16, 18, Matthew, I will build my church. Kita niyo po, isang phrase lang po, ang yaman po, ang sustansya niya. Ano? Para pong bulalo, yung bulalo po, pagka yan po kinuha sa pata ng baboy, di ba? Pagka yan po ay ginawa pong crispy pata, yung buto, ilalagay pa po yan sa tubig na may kumukulo dun sa kawali para yung lasa niya. Ano naman sarap yung kaldo. No? So yung po, parang ganito po yung verse ito. Ang Panginoon po nagsusustain. Kaya sabi po ni David sa Psalm 55:22, Psalm 55:22, ano po sabi ni King David? Cast thy burden upon the Lord, Amen. and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Na kahit may problema, may pagsubok, may kabigatan sa buhay, may kahinaan, isusustain ka ng Panginoon. Amen. Ako po bilang pastor, marami si Pastor Manuel na unawaan din po ito. May mga times sa ating buhay Kristiyano, gusto na po natin mag-quit. Ang hirap, ang bigat, para hindi ko na kaya. Pero salamat, tutulungan po tayo ng Panginoon. Amen. Cast thy burden upon the Lord. Ano sabi ni Lord sa Matthew 11? Come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Learn of me, for my yoke is easy, and my burden is light. Amen. May problema kayo mag-asawa? Mag-pray ka lang kay Lord. Amen. No, kayong dalawa. May problema sa anak? Ipag-pray niyo yung anak niyo. Amen. Mga kabataan, nahirapan kayo sa pag-aaral, bago mag-exam, mag-pray kayo. Huwag kayong matalinaw, maging matalino. Amen. Sabi ng matalino, huwag mangongopya. No cheating, no coaching, no chatting. No? Mag-aral. Right. Give your best, and God will do the rest. Amen? Amen. Kung pinag-song lead ka rito, hindi mo alam kung paano mag-song lead, gagabayan ka ng Panginoon. Amen. Pinag-devotion kayo ni Pastor kasi nagbakasyon sa Pilipinas. Naka-assign kayo. Bigay mo lahat kay Lord. Lord, bahala ka na. Amen. Sinabi po ni Pastor, 10 minutes, I will make it 9 minutes. Kasi nauulit pag on time. Amen. Pagka po time, ang pinag-usapan, pag ikaw ay dumalo sa church ng on time, ang tawag po doon, American time. Pag maaga ka sa time, let's say 9 or 10, maaga ka sa oras na yan, ang tawag dyan, Christian time. Amen. Pag nalilate po, manang madalas, hindi po yung minsan, okay lang, ano? Ang tawag po ron, Filipino time. Di ba? Sa kasalan, ang kasal ay 10, nagsimula 11. Ang totoo noon, talagang totoo noon, nagtagal ang kasal, hindi po sa wedding program. Kundi doon po sa intayan. At pagka hindi dumating, ano tawag? Indian time. Kaya doon na lang po tayo sa American time o kaya sa Christian time. Amen. Pero hindi po, kami mga pastor, hindi kami galit sa mga latecomer. Lalo't may dahilan. Di ba? Dahil ang hirap din po talagang mag-prepare, lalo't maliliit pa mga anak. May nararamdaman tayo.
No, na-flat pa yung sasakyan, o na-traffic, ganyan. No? Sa Pilipinas po, ay unti-unti po, namamaster po natin yan. Yung time discipline. So, ang Panginoon daw po ang nagsusustain. Ano? At alam nyo mga naman, ang hadlang para tayo manghina, pwedeng mangyari po. Isang halimbawa po dyan ay si Elijah sa 1 Kings chapter 17. No, kwento ko na lang po, no? That the Lord, what? Sustained Elijah. Nag-backslide po si Elijah. Ayaw niya nang magpatuloy sa gawain. Bakit po? Natakot po siya, na-threat po siya kay Queen Jezebel na siya daw po ay ipa-assassinate. Kaya na-discourage siya. Imagine, pagkatapos po ng talunin niya, ang halos 400 mga pari ni Baal, mga idol worshippers, ginapi niya yan. Napabagsak niya ang apoy galing sa langit, papunta doon sa handog. Nag-backslide siya. But the Lord sustained him. Pinalakas siya ng Panginoon. Ano po sabi sa verse 9? 1 Kings 17, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Amen. Imagine, nung pagdating po niya dun sa Zarephath, kasi wala na pong tubig sa Cherith Brook, nakita niya isang babaeng balo, may anak na sinlaki ni Diyos, na kumukuha ng panggatong, maliliit na panggatong stick, para magluto ng tinapay. Isang dakot na harina at isang cup ng oil. Sabi niya, Mrs., pwede po ba ninyo akong painumin? Nahiya pa mahihayin ng mga pastor. Sabi niya, pwede naman po. Baka pwede din akong manahan sa bahay nyo at maghapunan. Sabi niya, ang totoo niyan, Mister, pag niluto ko na itong aming pagkain, bukas patay na kami. May crisis pa po noon. Pero dahil sinabi ni Lord, imagine, alam niya, na kayo pastor, kayo missionary, kayo prophet Elijah, ay papuntahin namin sa bahay, kumain tayo. Punta po kayo. Pinakain po. At ang sabi po ng kwento, totoo po yan, hindi pandemic, pero hindi sila naubusan ng ayuda. Dahil inuna nila ang gawain ng Panginoon. Amen. Inuna nila ang lingkod ng Panginoon. Amen. Inuna nila ang kalooban ng Panginoon. So the Lord sustained Elijah through the Zarephath woman. Kaya kahit mahirap lang pala tayong mga tao, hindi tayo sikat, hindi tayo milyonaryo, no? Yung ating mga singsing, mga peke, kumikinang pero tinubog lang. No? Di ba? Hindi tayo maalam. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Amen. Alam nyo kung sa pagpapastor, papogian, paano naman sila, pastor? Pero lang po, no? Patalinuhan, di ba? Palakasan, payaman. Alam nyo, ang gawain po, hindi po yung paramihan. Kahit 5 pamilya lang yan, 6 na pamilya lang yan, kahit 12 lang nga yan Pero yan naman talagang committed. Right. Diba? Meron nga daw pong isang grupo ng mga sundalo, 2,000 lang sila o 3,000. Bigla pong may dumating nakakabayo, may puting bandila. Ibig sabihin, kapayapaan. Tapos may dalang sulat. Sabi po dun sa kapitan, kanino yan? Sa amin pong general. Binasa. Sumuko na kayo. 3,000 lang kayo. Kami ay 20,000 mahigit. Binibigyan na lamang namin kayo ng ilang pagkakataon. Bago po umalis yung messenger na may dalang puting kabayo, sabi niya, bago ka umalis, napakaganda ng offer ng general nyo, pero bago ka umalis, meron lang akong papakita sa iyo. So, tinawag po isang sundalo. Yung sundalo po, sabi nung kapitan, yung kunyal, itusok mo sa puso mo. Ba, yung sundalo, tapos tumawag na naman isa, tumalong ka sa bangin. Tumalong po. At umuwi pong takot yung messenger. Sabi sa kanyang general, do or die pala yung mga sundalo. Ayon sa kwento, yung 3,000 nanalo. Over 20,000 plus na mga sundalo.
Pero mga bata, huwag niyong gawin yan, baka kumuha kayo lang. Kwento lang po yun. Na ibig sabihin, kapag committed po tayo, walang makakapigil sa atin. Amen. Amen? Amen. No? So, hindi po masama ang mga fellowship, no? Kaya lang minsan ang fellowship, iba po ang kinauwian. No? Hindi po solo winning, sulot winning. No? Kakaibiganin ka, ganyan. Kaya okay lang muna, medyo muna tayo. Parang medyo doon lang muna tayo sa ating bakod. So, isabihin mga mahal, hindi lang po nangyayari yan. Doon din po sa Pilipinas, uso po yung tinatawag na preacher buying. Opo, pagka ayaw mo na doon sa kabila, bigyan kita ng authority, dito ka. Hindi na train, kaya nagkakaproblema po. Maganda po talaga mag-produce ng totoong breed doon sa church. Amen. Yun po mga kapatid. At minsan naman mayroon po talaga naman dinadala ang Panginoon sa gawain ng Panginoon. So ang Panginoon po ang nagsusustain. Kaya sabi ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya kayo mag-asawa habang tumatagal ang inyong pagsasama, sweeter as the years goes by. Amen? Amen. Mahal po ba ninyo mga Mr. si Mrs.? Amen. Isa. Iisa na lang. Mahal po ba ninyo mga Mrs. si Mr.? Amen. Diba? Nagiging matatag. Bakit po? Dahil po sa Panginoon. Amen. At mga bata, mga kabataan, honor thy father and thy mother. Amen? Igalang ninyo, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Huwag nyo silang lalabanan, huwag nyo silang pagdadabugan. Kahit naglalaro ka pa ng game, inutusan kang bumili ng suka. Bagamat wala naman natalit. Sumunod ka, no? At kayo namang mga magulang, Ephesians 6, provoke not your children to wrath. Huwag niyong sumbatan ang inyong mga anak. Huwag ninyong ibanggitin na yung mga ginawa niyong kabutin sa kanila. Kundi huwag niyo silang i-provoke sa kagalitan. I-encourage niyo sila. Anak, 75 ang general average mo. Ang galing mo. Pwede bang 76 next year? Opo, Daddy. Wow! Ganun po, hindi po yung, anak, bakit bobo ka? Ito si kuya mo, hindi, magkaiba po yun eh. Pantay, bakit po nangyari yan? Sa amin, nangyari din yan. Lahat ng mga, yung aking ninang Belia, paborito si Kuya Jojo, inaanak din ako. Sa kama sila nakahiga, sa banig kami. Pero nung naging Kristiyano ko, may plano pala ang Panginoon. Tinuruan ako maging matiisin. Amen. Sabi ko nga kay Pastor, kahit walang Airbnb o anumang dito sa church, pwede na kami rito. Pero dinala niyo po kami sa paraiso. Amen? At doon sa hotel na pinagdala niyo po sa amin, nakasama pa namin si Jaime Fabregas. Ang sugit naman. Sinecheck ko lang yung laki. Kompanyero, no. I'm just testing the lock. Okay? Yung pala pag sinara may automatic naman. Number 4. Ayan, pinaka-paborito natin. Pinaka-huli. Ayan, pakipi. Ayan, salamat po sa ating teknika. Bakit hindi magtatagumpay ang kalaban? Eto po because the Lord is our success in the ministry. I will build the church and the gates of hell shall not prevail against the church. Ang Panginoon ang tagumpay natin. Ano sabi sa Joshua 1:8? Sige po, basahin natin. About the Bible. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. And thou shalt, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. No? Ang tagumpay natin, si Lord. Ano sabi sa John 15 verse 5? Without me, you and I can do nothing. Wala kang magagawa kung wala ang Panginoon. Kaya kanina nabanggit po si Henry Ford, yung nagsimula po ng Ford Motors, di ba? Anong edad po siya? 40 years old. Yung KFC,
si Colonel Saunders, nagsimula at 65 years old. Nagawa nila yan sa sarili nila. How much more kung kasama mo ang Panginoon? Kasama mo ang Bible na to. Kasama mo ang church Amen. sa iyong pagpapamilya, sa iyong pag-aaral, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong paglalakbay sa buhay na to. Mga minamahal, hindi aksidente na nandito tayo sa Italy. Dinala ka ni Lord dito. Bakit? Dahil may magagawa ang ministry dahil sa Panginoon at salamat na kasama ka. Amen. Kaya mga minamahal, bukas po ay ang aking spiritual birthday. Amen. Doon po ako na-save, 1986, December 2. Nabaptize ako July 29, 1987. Napakabuti po ni Lord. Hindi lang, gusto ko talaga magpari nung ako'y nasa Catholicism pa. Pero higit pa sa pagiging pari ang ginawa ni Lord. Na ako'y nasa kalooban ni Lord, may kaligtasan, may buhay na walang hanggan, at na ibigay sa atin, sa akin, ang talagang aral ng Panginoon. At higit sa lahat, merong church na kung saan ito yung ministry na talagang sinimulan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, the gates of hell shall not prevail. And if it prevails, it is not really God's fault. It is ours. Tayo na po ang nagkulang na magtiwala at magpatuloy sa kalooban niya. Tayong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin.